Papayagan na daw ng Senado na makadalo si Zaldico sa hearing. Kaugnay pa rin po yan sa flood control scandal kahit via Zoom. Ayon sa nagbabalik na si Senate Blue Ribbon Chair, Senator Ping Lacson, hindi na bago ang pagharap sa pagdinig ng naka-video call, kaya papayagan nila si Zaldico kung kinakailangan. Una nang sinabi ng senador na meron siyang very important witness na ihaharap kaugnay po yan ng flood control scandal. Pero wala pang detalye kung si Zaldico nga ito o ibang personalidad. Sa ombudsman naman, resolusyon na lang iniintay kung tuluyang kakasuhan ng dating kongresista, kaugnay pa rin po yan ng flood control scandal. Posible raw isampang kaso sa loob ng 2 linggo mula ngayon, kaya posibleng mapauwi si Zaldico sa pamamagitan ng extradition kapag naisampa na ang kaso sa korte. Samantala, suspendido naman ulit ang pagharap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig. Ngayong Miyerkules sana po yan gagawin, November 12 sa ICI. Isa si Bernardo sa testigo sa flood control scandal pero hindi pa idinedetalya ng komisyon kung bakit hindi ulit siya makakaharap sa ngayon. Isinusulong naman po ngayon sa Kamara ang pagbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mismong si House Speaker Bogie D ang naglatag ng ICI bill bilang isa sa mga priority bills ng mababang kapulungan sa kanilang pagbabalik sesyon. Ito raw ang mas may pangil na bersyon ng kasalukuyang ICI na binuungan ng Pangulong Marcos Jr. Layo nitong bigyan ng kapangyarihan ng komisyon na direkta ng magsampa ng kaso sa korte imbes na dumaan pa sa ombudsman para maghain ng rekomendasyon. Bibigyan din ng sequestration powers ang bagong ICI o kapangyarihang magsamsam ng mga ari-arian. Gayun din ang pagsususpinde ng mga opisyal at pagpapataw ng whole departure order laban sa mga iniimbestigahang opisyales. Suportado ng ICI ang panukala pero tutol sila sa probisyon na bibigyan lamang ng ICI o ang ICI ng 2 taon para sa kanilang investigasyon. Bukod nga sa dagdag pangil para sa ICI, sinusulong din po sa Kamara ang pagpasa naman sa Anti-Political Dynasty Bill. Bagamat aminado si Speaker Bogie D, nakabilang nga siya sa political dynasty. Naniniwala raw siyang ang paglilingkod ay hindi minamana kundi ipinagkakatiwala nga ng taong bayan. Hinimok ni D ang mga kapwa mambabatas na tulungan siyang magpasa ng batas na magbibigay ng definisyon sa political dynasty. Kabilang sa mga pabor sa panukala ay si Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Congressman Edgar Erice. Hinamon din niya sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na suportahan ang Anti-Political Dynasty Bill. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!